mapagpalang araw po sa ating lahat. So bali, ang ipapakita ko po ngayon sa ating video ay yung paggawa namin ng bahay ng aking misis. So kung ilan po yung nagastos po namin dito at kung ano-ano po yung mga materyales na aming binili. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko at sa TikTok account ko, mag-follow ka na at mag-subscribe. At maraming salamat sa iyo kaibigan sa inyong pagnonood ng video na ito. At patuloy niyo po akong suportahan sa aking ginagawa mga video. So babalik na po tayo sa ating topic. Ito nga po, kung makikita nyo, ang bahay na ito ay pag-aari po ng aking yumaong na lola sa side ng aking papa. So bali po dito sa lupa na ito, malaki po ito. So nagati-ati yung magkapatid. Yung parte ng papa ko ay binigay naman po sa akin. Bali po, ito pong pinagtatayuan ng aming bahay na ito. Ang sukat niya po ay nasa 300 square meter. So along the road siya, kaya maganda po siya tayuan ng business, mga ganyan. So dati po wala pa po siyang nakatayo ditong bahay kubo. So pinatayuan ko po muna kasi kung umuwi po ako galing po sa trabaho, minsan assign man ako sa ibang lugar, kailangan ko po ng mapagpahingahan. So kailangan meron po talagang ganito na bahay kubo. Una po namin na ginawa dyan ay nagpagawa po kami ng bakod sa palibot po ng lupa na pagtatayuan po namin ng aming bahay. Diyan nga po ay nakapaggastos po kami ng halos 60k o 60,000 pesos sa materyales plus labor. At laking pasasalamat po namin na nakonektahan na po siya ng kuryente kasi yung iba po ay matagal po talaga. So kami po ay, although matagal din po siya, pero nagpapasalamat po kami kasi may nauna pa rin po kami na nakabitan kumpara sa iba. So yun na nga po, ay tinibag po namin ang bahay ni Lola muna. Totoo nga po talaga na yung pagtitibag daw po at pagpapatayo ng bahay ay mas madali po ang pagpapatayo ng bahay kaysa pagtitibag ng bahay. Yun talaga po ang katotohanan. Ito po nga ay nag-start na po kami ng pagpapagawa ng bahay. After 1 month, so ito na po yung itsura niya. Ganyan na po siya. May siyang na poste na po siya. So bala yung pinagawa ko dyan, dun sa trabahador namin, meron po siyang tie beam sa ilalim, kaya kung nagkaroon po ng pagyanig or yung earthquake kung tawagin, ay hindi po siya basta-basta matutumba. Gawa ng may tie beam po sa taas at may tie beam din po sa baba. So umabot na nga po dito yung gastos ko ng abot ng 100,000 pesos. After 2 months, so ganito na po yung kanyang itsura. So may mga pantukod na siya sa ilalim. Ginamit po namin yung mga kahoy, yung 2x2 and 2x3. So and gumamit din po kami ng bamboo or yung kawayan po kasi mas mura po yung kawayan kumpara dun sa kahoy. Dito nga po ay nakakapaggamit po tayo ng 12mm which is 318 pieces, 10mm 340 pieces, 9mm 165 pieces, and Portland cement 250 pieces, gravel, crushed gravel sa 1 cubic ang in-order po namin, sand 10 cubic, gravel na ordinary 3 cubic, 2x2 345 pieces, then 2x3 na kahoy 165 pieces, and yung bamboo or kawayan is 100 pieces. Yung pako na 1/2, yung sukat niya is nasa 4 kilo yung nagamit po namin. Yung number 4 na pako nasa 7 kg, number 3 11 kg,
Then yung tire wire po, which is po yung bili po namin ng tire wire is 70 per kilo. So nasa 67 kilogram yung nagamit po namin lahat. Then ordinary plywood, so gumamit din po kami ng 20 pieces para dun po yun sa poste. And then marine plywood and crocodile plywood, gumamit din po kami. Nasa marine plywood ay 12 pieces, crocodile naman po ay 10 pieces. So medyo may kamahalan po itong mga plywood na ito, kaya mas maganda po talaga mag-canvas po muna kayo bago po kayo bumili. So PVC pipe at 10 pieces, junction box nasa 13 pieces, utility box 10 pieces, mundura. Kung nakikita po ninyo, yung mundura po doon sa gilid ng aking bahay ay yun po yung nasa 29,000 pesos po yung bili ko po diyan. So elbow, gumamit po kami ng elbow dito. So 1/2 yung elbow. So 14 pieces. Tunay naman nga po talaga na napakasarap sa pakiramdam ng isang pamilya kapag meron na po silang bahay na naipagpatayo at naipundar mula sa kanilang pagtatrabaho at paghihirap. Lalong-lalo na po sa tulad ko po, ang trabaho ay malayo sa pamilya, so dapat isipin po talaga na ang pamilya ko ay may sarili pong bahay, lalong-lalo na po may anak na po kami ng aking misis. So hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po ay nagustuhan ninyo at sana po ay mag-subscribe na kayo. Thank you and goodbye.